Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Kabanata 61 hanggang Kabanata 70. Kabanata 61. Bagamat hindi nagsasalita ang tatlong iba pang bodyguard, lumabo ang kanilang mga ekspresyon. Hindi ba ito isang insulto sa kanila? Ano sa earth ang sinasabi mo? Nagulat din si Selena dito. Napakabait ni Miss Tanya ngunit paulit-ulit na sinubak ni Jack ang kanyang mga limitasyon. Isang buwan ng sahod na $20 milyong bukod pa sa pag-alis sa pamilya Drake kahit kailan niya gusto. Paano ito magiging posible? Kung nalaman lang ito ng master ng pamilya Drake ay agad siyang mababaliw sa kabaliwan ni Jack. Jack, galit ka ba sa lahat ng iniisip mo tungkol sa pera? Hindi ba gusto mo ng mas mababang sahod? Kaya parang ang iyong mas mababang sahod ay $20 milyong bawat buwan. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng ganito kataas na sahod ng bodyguard. Sinasabi iyon ni Cecilia na may masamang tono. Sa pagkakataong ito, hindi ba sinasadya nitong saktan si Miss Tanya ngayon? Ito ay magiging walang katotohanan para sa Miss Tanya na hindi galit na galit sa oras na ito. Halata na ngayon na galit ang mga bodyguard ni Miss Tanya. Mukhang sa pagkakataong ito, wala nang magagawa ang lalaki kundi ang tumakas. Si Miss Tanya naman ay nakasimangot sa gilid habang sa puso niya ay medyo nagulat siya. Kung ang taong ito ay isang veteranong hari ng digmaan o isang opisyal, magiging napakamakatwiran na humingi ng ganoong presyo. Gayunpaman, ganoon ba talaga siya kahanga-hanga? Bukod, mayroon ding malinaw na pagkakaiba sa mga makapangyarihang tao sa larangan ng digmaan. Pasensya na, Miss Tanya, sobrang nainom ng lalaking Jack na ito kanina, baka lasing na siya ngayon. Nagulat din si Old Master Taylor kay Jack. Natatakot siya na si Jack ay hindi direktang magdulot ng gulo sa kanilang pamilya Taylor. So, paliwanag niya, sana hindi siya sisihin ni Miss Tanya. At saka, although he might be married to Selena, hindi naman siya close sa amin. Oo. Siya ay isang manugang lamang, isang tagalabas. Ang iba pang miyembro ng pamilya Taylor ay galit na galit ding nagpaliwanag. Mangangahulugan ito ng isang mundo ng kaguluhan sa kanila kung nagpasya si Miss Tanya na sisihin sila. Itong presyong inaalok ko ay medyo mababa na. Kadalasan kapag ang mga tao ay lumalapit sa akin, ipapangalan ko ang aking presyo sa bilyon. Ibinaba ko na ang presyo ko mula bilyon hanggang milyon kaya dapat masaya ka, Miss Tanya. Talagang matapang na muling nagpahayag ng ganoong pahayag si Jack. Huli, walang himak ang pamilya Taylor. Binanggit pa niya na ibinaba niya ang presyo sa $20 milyong. Posible bang mayroong isang tao na mag-aalok ng $20 bilyong at maging matagumpay sa pagkuha sa kanya? Maliban na lang kung siya ang Diyos ng digmaan ngunit halatang hindi siya. Sige, pwede na kayong pumasok ni Miss Selena sa trabaho bukas ng umaga. Saglit lang nag-alinlangan si Miss Tanya bago agad itong pumayag. Pakiramdam niya, base sa tono ni Jack, hindi siya mukhang nagsisinungaling. Kahit na siya ay bahagyang nagyayabang, siya ay walang alinlangan na magiging isang napakalakas na tao. Bukod pa rito, nasaksihan ng kanyang sariling ama na nakasakay siya sa parehong pribadong jet kasama ang Diyos ng digmaan, sila na nang bumalik sila. Deal. Kalmadong ngumiti si Jack at tumango. Hindi po kami nagkamali ng pagkarinig, Miss Tanya. Hindi niya binanggit ang 20,000. It was 20 million though. Ang isang bodyguard sa una ay naghihintay sa utos ni Miss Tanya na agad nabugbugin si Jack ngunit hindi niya inaasahan na papayag talaga si Miss Tanya. Miss Tanya, 20 million naman. Kahit na ang commander o ang assistant commander ay hindi mababayaran ng ganito kalaki ngayon, tama ba? Agad namang nagprotesta ang isa pang bodyguard. Iniisip niya kung nanaginip ba siya. Ngayon, mayroon ng ganito kataas sa presyo. Mahinahong tumawa si Jack at sinabi iyon ng walang pakialam. Kabanata 62. Ang nag-iisang pahayag na ginawa ni Jack, halos mawala ng malay ang ilang bodyguard. Masyadong hindi makatwiran ang lalaking ito. Hindi ba ito tahasang iniinsulto sila? Huwag kang mag-alala. Hindi ako tanga at naniniwala ako sa kakayahan niya.
kung mabubuhay siya sa larangan ng digmaan sa loob ng 5 taon. Walang pag-aalinlangan na may mga gamit siya. Malinaw sa kanyang puso si Miss Tanya at hindi niya maaaring sabihin sa kanila na ang lahat ay para sa Diyos ng digmaan. Kaya ang kanyang mataas na presyo na alok. Kaya naman pinilit niyang magpaliwanag. Oo. Miss Tanya, ang iyong paghatol ay hindi nagkakamali. Tuwang-tuwa si Fiona sa kanyang puso. Kung ang buwan ng sahod ni Jack ay 20 milyong dolyar, ibig sabihin ba ay kikita siya ng 240 milyon sa isang taon? Kung ganoon nga ang kaso at kung si Jack ay magtatrabaho ng habang buhay noon, mabuti, kahit sino ay masasabik sa ganoong kaisipan. Miss Tanya, huwag kang mag-alala, sigurado akong hindi ka bibigwin ng bayaw ko. Tuwang-tuwa si Ben, hindi niya alam kung ano ang sasabihin nang bigla siyang nagsalita. Bayaw. Ibinawling ni Jack ang kanyang ulo upang tumingin sa kanya habang iniisip niyang ang pagbabagong ito sa ugali ay masyadong marahas ngayon. Bago pa sila dumating ay gusto na niya itong bugbugin, paano ngayon ay tatawagan niya itong bayaw. Kinakabahang tumawa si Ben at sinabing, "Ikaw ang asawa ng kapatid ko kaya? Kung hindi kita bayaw, sino ka kaya?" "Oo. Siyempre. Bayaw ka na niya," tuwang-tuwang sinabi ni Fiona. "Mahal kong manugang. Naniniwala ako sa iyong mga kakayahan at gagana ka ng maayos sa pamilya Drake at bubuo ng karera para sa iyong sarili." Naningkit ang mga mata ni Jack nang biglang dumating ang manugang na iyon. Ubo. Nay, hindi mo ba nabanggit na kung hindi ko inuubo sa iyo ang 10 milyon na iyan, hindi mo acknowledge ang status ko? 20 ubo ang pinakawalan ni Jack sa sinasadyang sabihin iyon. Agad namang namula ang mukha ni Fiona habang galit na sinabi, "Say, 20 milyon na ang monthly wage mo. Imposibleng hindi mo ako mabibigyan ng 10 milyon ngayon, di ba? Miss Tanya, seryoso ka ba?" Maging si Old Master Taylor ay nagulat at nag-iisip kung ito ay isang guni-guni. Kahit na si Jack ay gumugol ng 5 taon sa larangan ng digmaan, hindi tiyak kung paano siya nakaligtas. Ang isang buwan ng sahod na 20 milyon ay masyadong nakakatakot kung hindi, ito ay para lamang sa isang bodyguard. Ako, si Tanya Drake ay hindi nababalik sa aking salita. Maaari mong itigil ang iyong mga pag-aalala para dyan, confident na nagsalita si Miss Tanya. "Well, hindi ba dapat tanungin mo ang iyong ama, Miss Tanya?" tanong ni Jack. "Wala, pumasok ka na lang sa trabaho bukas. I'll take my leave at hindi ko na kayo iistorbahin sa pag-inom ngayon." Kinawayan ni Tanya ang kanyang kamay at agad na umalis kasama ang kanyang mga alipin. Matapos makaalis si Tanya ng medyo matagal na panahon, lahat ng tao dito ay tila nahuli pa rin sa panaginip nilang pagkatulala. "Jack, bukas kailangan mong magtungo ni Selena sa trabaho ng mas maaga. Huwag kang mail late ngayon, naiintindihan mo ba?" Paalala ni Fiona sa kanila habang tumatawa. "Ma, nananaginip ba ako? Isa lang akong project manager at ang buwan ng sahod ko ay 1 milyon bukod pa sa mga year-end bonus. Siya ay isang bodyguard at ang kanyang buwan ng sahod ay 20 milyon habang maaari siya. Nang umalis kung kailan niya gusto at hindi niya kailangang sumunod sa oras ng trabaho." Kabanata 63. Talagang hindi alam ni Selena kung ano ang magiging reaksyon dahil hindi siya sigurado kung ano ang nangyayari. Oo, totoo. Si Miss Tanya talaga ang nagsabi nito kanina. Medyo surreal ang pakiramdam ni Fiona sa labis na damdamin ng pagkagulat. Anong karapatan niya para makakuha ng ganoong kataas na sahod? Mapait ang mukha ni Cecilia. Gayunpaman, pagkatapos ng mas malalim na pag-iisip, bigla siyang may naisip at nagsimulang tumawa. Sabi niya, "Alam ko na ngayon. Jack, si Miss Tanya ay malamang na ginagawa kang tanga at binibiro ka. Imposible. Sinabi na ni Miss Tanya kanina na pwede na silang pumasok sa trabaho bukas, so how could that be a joke?" Agad na nakipagtalo si Fiona. Isipin mo na lang, yung ibang mga bodyguard nila, kahit commander sila, hindi naman ganoon kalaki ang babayaran niya, anong karapatan niya para makakuha ng ganoong kalaking sweldo? Bukod pa rito, nagtatrabaho si Selena bilang isang manager at medyo may kabuluhan ang kanyang buwan ng sahod na $1 milyon. Si Jack naman, bodyguard lang siya.
So how can that 20 million monthly wage even be logical? Diretsahang sinabi ni Cecilia. Iyon ay dahil sinasadya ni Jack na paglaruan si Miss Tanya at nagkataon na nagpanggap siyang pumayag para lang makipaglaro sa kanya. Kung hindi ka maniniwala sa akin. Pagdating ni Jack sa bahay ng pamilya Drake, baka hindi na siya makapasok sa main gate nito. Oo. Sa tingin ko rin imposible. Ang isa pang babae mula sa pamilya Taylor ay tumanggo at sinabing. Pagkatapos na sirain ito ni Cecilia. Pakiramdam ko ay napakalaking posibilidad na pinaglalaroan lang niya siya dahil una siyang pinaglaruan. Si Jack ay hindi mapakali sa kanila habang kalmado lang niyang sinabi. Natatakot ako hindi siya matapang para paglaruan ako. Si Selena naman ay nakasimangot sa gilid. Hindi niya maintindihan kung paano eksaktong nakakuha ng ganoong kataas na sweldo si Jack. Hindi ba sila karaniwang nagre-recruit ng isang buong grupo ng mga veterano na tulad niya? Mayroong maraming mga tao na lubos na nasisiyahan sa pagkuha ng isang mahusay na security guard o bodyguard na trabaho. Ang trabaho ni Jack sa kabilang dulo. Daddy, magkano ang 20 million sa isang buwan? Marami ba iyon? Sa sandaling ito, si Kylie na kanina pa naglalaro sa tabi habang naghahaponan ay nasagasaan. Tinawakan niya ang pantalon ni Jack gamit ang kanyang maliliit na kamay habang itinaas niya ang kanyang ulo upang tumangala sa kanya. Sa pagtitig sa kaibig-ibig na ekspresyon ng batang iyon, natunaw ang puso ni Jack. Naiisip niyang sulit sa sandaling ito ang sakit at paghihirap na dinanas niya sa nakalipas na 5 taon. 5 taon niyang ipinagtanggol ang isang bansa at ngayon, ang gusto lang niya ay mapayapang panatilihing ligtas ang kanyang asawa at anak. Hindi ganoon karami. Ngunit sapat na upang i-enroll si Kylie sa pinakamahusay na kindergarten at bumili ng lahat ng uri ng mga laruan para kay Kylie. Matapos niyang buhatin si Kylie ay hindi niya napigil ang halikan ng P. Isni ni Kylie. Nakaramdam ng sobrang init. Talaga. Kaya magkakaroon ako ng maraming laruan sa lalong madaling panahon. Matapos marinig iyon ni Kylie, kumikinang sa excitement ang kanyang pares ng magagandang mata. Napaluha si Selena na nakatingin sa tagpong ito sa gilid. Tapos na ba sa wakas ang 5 taong paghihirap? Sa wakas ay nagawa na ba ng kanilang pamilya ang isang magandang bagay? Hindi ito panaginip, tama? Si Old Master Taylor ay nakasimangot sa halip habang siya ay nawala sa malalim na pagmumuni. Nagbibiro ba si Miss Tanya dahil nagkataon na 20 milyon kada buwan para sa lalaking Jack na iyon? Ganon ba talaga kahalaga ang lalaking iyon? Not to mention, papayag pa kaya ang master ng Drake family? At saka kasing mayaman ang pamilya Drake, hindi sila mag-aaksaya ng pera sa ganoong lawak. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, tumingin siya kay Ivan na tinulungan at tila nakalugmok sa mesa. Nagsisimula siyang maghinala kung nagkamali siya sa pagpapatapon sa pamilya ni Selena mula sa pamilya Taylor. Tara na, ituloy na nating lahat ang pag-inom. Magkaroon tayo ng isa kahit na ang trabaho ni Jack ay totoo o hindi, ngunit naniniwala ako na ang trabaho ni Selena ay totoo. Mabuti na lang at makapasok si Selena sa pamilya Drake at makapagtrabaho para sa kanila. Ibinuhos ni Old Master Taylor ang kalahating baso ng red wine para sa kanyang sarili. Itinaas ito at ngumiti kay Selena bago sinabing, Selena, sa susunod ikaw na ang project manager at kung mayroong anumang magagandang proyekto dyan na nangangailangan ng pagtutulungan, tandaan na mag-ingat. Para sa pamilya natin Taylor, anong pinagsasabi mo, Lolo? Miyembro pa rin ako ng pamilya Taylor at dumudugo ako sa parehong dugo ng pamilya Taylor. Kaya kung may magagandang projects na pwedeng pagtulungan, natural, iisipin ko ang pamilya namin ni Taylor. Isang awkward na tawa ang pinakawala ni Selena dahil hindi niya sinisisi ang matandang master. Since, madalas na siyang ini-spoil ng matandang master noon. Sa kasamaang palad, siya ay masyadong rebelde, 5 taon na ang nakakaraan at pinaigo ang matandang master. Kabanata 64. Tama, kahit na ano, ang mga kalakasan ni Selena ay kinikilala ng pamilya Drake. At saka, nabanggit na ni Miss Tanya kanina, isang malaking project ang hahawakan ni Selena pero hindi sigurado kung anong project iyon. Kung kaya niyang bantayan ang aming pamilyang Taylor, napakahusay niyan.
Nagsalita si Andrew habang tumatawa dahil napakalaking pagkakataon ito. Noon pa man ay nais ng pamilya Taylor na magkaroon ng mga koneksyon sa pamilya Drake ngunit hindi sila nagkaroon ng pagkakataon. Gayon pa man, mayroon talaga silang isang tao na maaaring direktang masangkot sa negosyo ng pamilya Drake sa pamamagitan ng pagiging isang tagapamahala ng proyekto. Ito ay literal na isang napakagandang pagkakataon para sa kanilang pamilyang Taylor. Hindi. Selena, maaari mong agad na abangan ang pamilya Taylor sa sandaling magsimula ka, masama kung alam ito ng pamilya Drake. At saka pupunta ka lang kaya kailangan mong patunayan ang iyong halaga kapag nagsimula kang magtrabaho at makuha ang tiwala ng pamilya Drake pagkatapos ay bumuo sa relasyong iyon. Maghintay hanggang magkaroon ng pagkakataon na bantayan ang ating pamilya Taylor sa hinaharap. Kailangan mong mag-isip ng paraan para mapansin nila at pahalagahan ang iyong mga kalakasan. Kaya lang kapag tumingin ka sa aming pamilyang Taylor, wala na silang masasabi. Matapos maingat na pag-isipan ito ni Old Master Taylor, pinayuhan niya ito. Ang negosyo para sa pamilya Taylor sa loob ng 2 taon na ito ay bumaba at lumalala ito sa paglipas ng taon. Dahil dito ay nataranta si Old Master Taylor. Si Jack na nakikinig sa gilid ay walang ideya kung ano ang magiging reaksyon. Ito ay malinaw na ang pamilya Taylor ay walang ideya na ang pangunahing layunin para sa Miss Taylor ay lamang upang makakuha ng kanyang trabaho para sa kanila. Hindi ba nila magagawang kumuha ng isang mahusay na tagapamahala na mayaman na mayroon sila? Pagkaalis ni Miss Tanya, mabilis siyang nagmaneho pabalik sa bahay ng pamilya Drake. Nang bumalik ang mga bodyguard na iyon sa tahanan ng pamilya Drake, lahat sila ay halatang galit na galit. Dahil naiintindihan nila ang ugali ni Miss Tanya at napakaranggal. Kung nangako siya sa sinuman, tutuperin niya ang kanyang pangako. Kahit na si Master Drake ay tumutol dito pagkatapos ng katotohanan, ito ay magiging walang saysay. Ganon katigas ang ulo ni Miss Tanya. Kung siya ay nagpasya sa isang bagay, magiging napakahirap na baguhin ang kanyang isip. Ama, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang magandang balita. Pumasok si Tanya sa lobby ng mansyon habang nakalagay ang magkabilang braso sa likod niya habang tuwang-tuwa niyang sinabi iyon. Nakikita mo kung gaano kakasaya, anong magandang balita ito? Nakangiting tanong ni James. Jack White, pinasok ko siya. Payag siyang maging bodyguard ng pamilya natin. Pagkatapos magsalita ni Miss Tanya, tumingin siya kay Timothy na humihigop ng tsaa sa gilid saka nagpatuloy ng may pagkasmag. Ano sa tingin mo, kuya? Hindi ba't ang ginawa kong ito, ang kapatid mo, ay lubhang nakakadurog? The moment James heard that statement, he was shocked as he said, hindi naman, di ba? Pinapasok mo talaga siya. Kung talagang bumalik siya kasama ang Diyos ng digmaan, nagkaroon ng magandang relasyon sa kanya kung gayon dapat siya ay maging hari ng digmaan. Kahit na sa kaunting pagkakaiba, dapat man lang siyang maging marshal. Ang lalaking ganito, willing ba maging bodyguard mo? Dahil doon, natigilan si Timothy bago sinabing, narinig ko na ang isang babalik na marshal ay magkakaroon ng 1 bilyon samantalang 10 bilyon para sa mga mas kahanga-hanga bilang kanilang premyong pera. Gayunpaman, ang hari ng digmaan ay makakakuha ng kahit ilang daang bilyong dolyar. Maraming tao ang gustong gamitin ang kanilang mga kapangyarihan ngunit ang mga taong iyon ay hindi madaling sumang-ayon sa trabaho. Kumunat ang noo ni Tanya nang marinig iyon habang sinasabing, talaga? Hindi ko ine-expect na malalaman mo kahit ang detalyeng iyon, kuya. Gayunpaman, nabanggit ni Lolo na hindi magiging ganoon ka-simple ang kasama ni Jack, kaya maswerte ako ngayon at nakasama ko ang buong pamilya niya. Kaya pinapasok ko siya. Pumayag ba siya sa buwan ng sahod na ilang daang libong dolyar bilang bodyguard? Tanya, nagkamali ka ba at natagpuan ang maling tao? Sigurado ka bang ang taong iyon ay si Jack White? Ang Jack White na sinasabi ng ama, tila hindi kumbinsido si Timothy. Dahil ang mga bodyguard ng pamilya Drake ay magkakaroon ng buwan ng sahod ng mga bilang na iyon. Ang sino mang bahagyang mas kahanga-hanga ay kikita lamang ng higit sa 100,000 dolyar. Ano ang ibig mong sabihin ng 100,000 dolyar? Binanggit niya gagawin niya ito ng hindi bababa sa 20 milyong dolyar. Kahit anong mas mababa pa riyan, hindi siya papayag.
At saka yun lang dahil gusto ng asawa niya ng trabaho kaya nangako akong i-empleyo ang asawa niya bilang project manager namin. Noon lang siya pumayag na magtrabaho para sa amin. Ang pangunahing punto ay, ang taong ito ay medyo hindi makatwiran. May binanggit siya tungkol sa hindi pagkakaroon ng nakapirming oras ng trabaho at makakaalis siya sa trabaho kung kailan niya gusto. Kabanata 65. Sabi ni Tanya pagkatapos pumutok ng mapait na ngiti. Ano? Sumang-ayon ka sa mga ganoong termino? Hindi lang mataas ang sahod, hindi man lang niya kami pinakinggan. Bukod pa riyan, maaari siyang umalis kung kailan niya gusto. Paano ito okay? Laking gulat ni Timothy. Ang kanyang mga eyeballs ay tila babagsak sa lupa nang agad niyang inilapag ang kanyang tasa ng tsaa pagkatapos ay sinabi kay James, pare, ang taong ito ay masyadong hindi makatwiran ngayon. Sino siya sa lupa sa tingin niya? Kung siya ang hari ng digmaan o Diyos ng digmaan? Iyon ay katanggap-tanggap o kung hindi? Anong karapatan niya na humiling ng ganoong kahilingan? Kahit sino pa siya. Kung hindi siya gagawa ng ganoong kahilingan, ito ay magiging lubhang abnormal at ito ay magpapatunay lamang na wala siyang aktwal na lakas. Si James naman ay tumatawa habang tumatango-tango. Aniya kung talagang may kakayahan siya, hindi man lang niya papansinin ang 20 milyong dolyar. Pumayag na lang siya dahil wala naman siyang gagawin at gusto niyang makasama ang asawa o di kaya pumapatay lang siya ng oras. At saka, kung hindi siya maghahanap ng trabaho, mababa ang tingin sa kanya ng pamilya Taylor. Pare, ang sinasabi mo ay sulit ang perang ito. Nakakunot ang noo ni Timothy na parang medyo frustrated. Hindi lang siya karapat-dapat, naniniwala akong higit pa siya sa karapat-dapat. Not to mention, without taking his powers into account, it's worth it dahil sa kakaibang relasyon niya sa God of War. James chuckled then said, tama, pagdating niya, dapat retuhin niyo siyang mabuti. Kung gusto niyang umalis sa trabaho, hayaan siyang umalis. Pretuhin mo siya katulad ng mga guardian sa pamilya natin kahit na sa pangalan bodyguard siya. Hindi naman tama, ama. Ang ilang mga tagapag-alaga sa aming pamilya ay napakalakas. Ito pinagpapawisan si Timothy sa kanyang mukha habang nagdududa sa kanyang ama. Nakita niya ang impormasyon ni Jack at naramdaman niyang hindi ganoon ka-espesyal ang lalaking ito. Marahil ito ay dahil sa napansin ng Diyos ng digmaan si Jack na nagkataon ding pabalik sa Eastfield at nakikibahagi sa parehong biyahe pabalik. Kung ganoon ang kaso, malaki ang talo nila. Gayunpaman sa isang mas malalim na pag-iisip. Naiisip niya kung gaano kahalaga ang negosyo ng kanyang pamilya at ang 20 milyong dolyar ay isang maliit na halaga upang makalimutan niya ito kung sakaling mabigla sila ng lalaking iyon. Sa sandaling ito, si Jack at ang iba ay tapos na sa kanilang mga pagkain at handa nang bumalik ng magkasama. Pagkaalis ng iba pang miyembro ng pamilya Taylor sa kanilang paglabas ng hotel, sinabi ni Fiona pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, tama Selena, papasok ka na sa trabaho bukas, bibili ba tayo ng sasakyan? May dala pa akong 800,000. Pagkatapos ng maraming pag-iisip, napagtanto ko na hindi natin maaaring ikahiya ang pangalan ng pamilya natin Taylor, tama ba? At saka, ganoon kataas ang buwan ng sahod mo para maibalik mo sa akin ang pera pagkatapos mong mabayaran sa susunod. Ma, gusto ko ring bumili ng kotse. Excited na sinabi iyon ni Ben nang marinig niya iyon. Bakit kailangan mo ng kotse? Buong araw kang walang ginagawa at hindi ka pa rin magtatrabaho. Hindi kita bibilhan ng kotse. Pagkatapos kumita ng kaunting pera ang kapatid mo, ipabili ka niya. Ayos lang ba? Sabi ni Fiona habang nakangiti. Ma, pasok na rin po si Jack bukas, mabibili rin po ba natin siya? Matapos itong pag-isipan ni Selena, sinabi niya iyon. Siya, napatingin si Fiona kay Jack. She said after she pondered for a moment, who knows kung nagbibiro o hindi si Miss Tanya. Kahit ako ay nag-aalinlangan na kumita ng 20 milyon sa isang buwan. Bukod, ito ay para sa transportasyon at ito ay nagkakahalaga ng halos 10,000 dolyar. Kalimutan mo na pero pwede ko siyang bilhan ng electric scooter. Sakay ka na lang muna. Dahil kung totoo, pagkatapos niyang mabayaran ay makakabili na siya ng mamahaling sasakyan, di ba? Tapos hindi na rin ako bibili ng sasakyan.
Bumili ka na lang ng electric scooter tapos ihahatid niya ako sa trabaho niyan. Tumingin si Selena kay Jack saka nakangiting sabi, "Mahal, mas naging romantiko ang pagbibisikleta." Kabanata 66. Oo naman. Ito ay medyo malayo. Basta pagod ka, hindi magiging problema yon. Ngumiti si Selena ng napakaligaya. Noong una, naisip niya na tila malamig si Jack mula nang bumalik ito mula sa digmaan. Laging seryoso ang mukha niya. Sa hindi inaasahan, may mga pagkakataon na pwede siyang maging romantiko. Siyempre, hindi ako mapapagod. Basta ikaw ang nasa likod ko kahit ano ay kakayanin. Kaya kung maging sapat ang lakas para buhatin ka sa trabaho araw-araw, masayang sagot ni Jack. Daddy, gusto ko pong buhatin mo rin ako. Pumalaklak naman si Kylie na nasa braso niya. Sure, halika. Ihahatid ka ni Daddy. Inilagay ni Jack ang maliit na babae sa kanyang likod sa isang supang motion. Bro-in-law, kung talagang naging bodyguard ka na may sweldong $20 million a month, pwede mo ba akong tulungang makakuha ng kotse? Lahat ng mga bagay kanina ay hindi pagkakaunawaan lang. Tumakbo si Ben palapit sa kanila pagkatapos masulyapan si Sina at natatawa na nagtanong, sinusubukang i-butter up si Jack. Bagamat naramdaman din niya na niloloko ni Jack ang ikalawang miss. Gayunpaman, paano kung ito ay naging totoo? Buttering Jack up walang gastos pa rin. Napaisip si Jack saka tumango. Oo naman, pero hindi naman pwedeng masyadong mahal. Anumang kotse sa ilalim ng $1 milyong ay mainam. Pagdating ng oras, ikaw na mismo ang pumili. Talaga. Anumang sasakyan sa ilalim ng $1 milyong. Nang marinig iyon, natuwa si Ben. Noong una, naisip niya na ang pagkuha ng $100 hanggang $200,000 ay isang panaginip na magkatotoo. Sinong mag-aakala na si Jack ay magiging ganoon ka-generate, hahayaan siyang pumili ng kahit ano sa ilalim ng $1 milyong ng ganoon lang? Siyempre, hindi naman ganoon kamahal. Pumalaklak si Jack. Ang kanyang mga salita ay muling nagpatahimik kay Fiona at sa iba pa. $1 milyong, ngunit ang brat na ito ay hindi nag-iisip na ito ay mahal. Honey, I think we should get a motorcycle instead. Pwede mo na lang akong ihatid sa trabaho. Pagkatapos naming makuha ang aming sweldo at magkaroon ng pera sa kamay, pagkatapos ay kukuha kami ng kotse. Paano na? Umiti si Selena pagkatapos ay nagpatuloy, matagal na akong hindi nagtatrabaho, medyo nakaka-excite. Desisyon mo na, honey. Basta payag ka, mabibili mo ang kahit anong gusto mo, kahit na eroplano, casual na sagot ni Jack sabay tawa. Eroplano? Ni hindi nga namin alam kung makakapagtrabaho ka pa bukas at nagdedelusyon ka na. Makinig ka sa akin, mananatili tayo sa dati nating pangako, maintindihan. Dapat mong padalhan ako ng $10 milyong na halaga ng mga regalo sa kasal sa ika-7 kaarawan ng matandang master. Saka lang kita makikilala bilang live-in in Loco Gabi. Nakangiting sambit ni Fiona. Relax, makukuha mo ang iyong $10 milyong. Tumango si Jack bilang sagot. Mabilis na sumakay ng taxi si Fiona at ang iba pa pauwi. Si Jack naman ay isinama si Selena para mamili ng electric scooter. Mabilis silang nakarating sa isang tindahan ng electric scooter at bumili ng isa, pagkatapos ay sumakay ito pauwi. Honey, hindi pa rin ako nangangahas na maniwala sa mga sinabi ni Miss Drake. Ang pagbabayad sa iyo ng $20 milyong sa isang buwan bilang isang bodyguard, sa palagay mo ba ay makatuwiran? Hindi napigilan ni Selena na magtanong habang nakaupo sa likuran ni Jack. Siyempre, totoo. Ang kanyang katayuan at pagkakakilanlan ay para makita ng lahat. Bukod dito, ang $20 milyong ay walang halaga sa kanilang pamilya. Tumawa ng mapait si Jack pagkatapos ay idinagdag, kung hindi dahil sa pagtiyak ng iyong seguridad, hindi ako papayag. Ang presyong ito ay talagang mababa. Hindi ito maaaring mas mababa. Nagyayabang na naman. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit siya nag-aalok ng ganoong presyo. Hindi kaya sa tingin niya ay gwapo ka at may crush sa'yo. Kabanata 67. Umiti si Selena at nagbiro. Hindi mo sinasabi. Iniisip ko talaga na maaaring posible. Tapos ang gwapo ng asawa mo, what happened if someone decide to be my sugar mommy?
Nagsasalita si Jack habang nakatingin sa likod ng puting nyebe na sexing hita na nasa tabi niya lang. Inilipat niya ang kamay niya at marahang hinaplos ang gilid ng binti niya. Hindi inaasahan ni Selena na ganoon kabastos si Jack. Namula agad ang mukha niya, anong ginagawa mo? Paano ka magiging pilyo habang nagmamaneho sa sikat ng araw? Alam mo ba kung gaano nakakahiya para sa iba na makita ito sa kalye? Hindi ko inaasahan na magiging delinquent ka. Nakakita ko lang ng lamok at nagpasya akong patayin ito para sa iyo. Sagot ni Jack na may diretsong mukha. Lamok ang puwitan ko. Akala mo ba 3 taong gulang ako? Kung gagawin mo ulit iyon, bababa ako at maglalakad pa uwi. Nabigo si Selena at nakaramdam ng labis na kahihiyan. Saktong may dumaan na Ferrari. Nang makakita ng ganoong eksena, hindi napigilan ng driver ang paglunok ng subo ng laway. Hot damn, sino yung babaeng yun? Ang ganda ng figure niya. Kaakit-akit lang ang binti niyang iyon. Yung palda, mabuti sana kung maikli lang ng kaunti. Nang makakita ng ganoong kagandahan, mabilis na bumagal ang binata para lamang mas masulyapan. Nang makita iyon, nagselos agad ang blonde na babae sa tabi niya. Young Master Hugo, maikli na ang palda ko. Maaari ka ring tumingin. Nang magsalita siya, sinadya ng babae na gumamit ng mapanlokong boses. Hindi maikikaila na ang babaeng nakaupo sa tabi ni Young Master Hugo ay talagang nakikita. Isa pa, ang babaeng iyon ay nakasuot ng napaka-reveal na damit. Gayunpaman, sinulyapan siya ni Young Master Hugo at binalik ang kagandahan sa electric scooter pagkatapos ay humiling. Nararamdaman ko pa rin na may pagkukulang ka. Ang iyong mukha at aura ay hindi niya katugma. Bagamat pareho kayong maganda ang mga paa. May pagkakaiba sa inyong dalawa. Ang babaeng iyon ay labis na nadismaya, ngunit hindi siya nang ahas na saktan si Young Master Hugo at napigilan lamang ang lahat. Nang magkatabi ang kotse at electric scooter, pinag-aralan ng babae si Selena ng mabuti at sinabi kay Young Master Hugo, Young Master Hugo, alam ko kung sino ang babaeng ito. Hindi ba siya si Selena Taylor? Hay nako, delivery boy lang ang asawa niya at 5 taon na siyang hindi umuwi. Sa tingin ko ay matagal na siyang patay sa larangan ng digmaan. Then the woman paused for a moment bago nagpatuloy, she's just a single mother. Medyo madaming lalaki ang nanliligaw sa kanya pero hindi siya pumayag. Noong una, naisip ko na siya ay maharlika at naghihintay sa kanyang lalaki na umuwi. Hindi ko inaasahan na niloloko niya ang lalaking ito. Siya ang Selena Taylor na may hawak ng titulong pinakamagandang babae sa Eastfield. Siya ang karakter noon, ngunit kalaunan ay nakick-out sa pamilya Taylor. Parang may naalala si Young Master Hugo sa ngumiti. Kay, hindi kaya ng mga babae ang kalungkutan. So, she rejected all those guys just to keep her image. Matapos itong ipagtanggol sa loob ng 5 taon. Paano niya matitiis ang kalungkutan? Habang nagsasalita siya, napalunok si Young Master Hugo. Pagkatapos ay idinagdag, ang ganitong uri ng babae ay higit na kawili-wili. Pagkatapos ng ilang pagmumuni-muni, nakita ni Young Master Hugo ang isang puddle sa itaas. Napangiti ang gilid ng labi niya, agad na huminto ang sasakyan. Nang malapit nang umabot sa puddle ang electric scooter ni Jack, bigla niyang natapakan ng gas at naabutan sila. Kasunod nito, naging sanhi siya ng maputik na tubig sa puddle na tumalsik sa buong Jack at Selena. Nang mapansin ni Selena at Jack na huminto ang sports car, hindi na nila ito masyadong inisip. Hindi nila inaasahan na gagawa ng ganoon ang kabilang partido. Sa bagay, maluwag naman ang kalsada at hindi na nila kailangan pang dumaan sa puddle habang dinadaanan nila. Di mani, humihingi ba ang taong iyon ng kamatayan? Nagdilim ang ekspresyon ni Jack at agad na humabol nang mapagtantaw niya ang masamang hangarin ng kabilang partido. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naunahan din ang kabilang partido at bumaba ng sasakyan. Kabanata 68. Ano ang ibig sabihin nito? Itinigil ni Jack ang electric scooter sa tabi ng sasakyan at malamig na tinitigan ang kausap pagkababa nito. Bulag ka ba? Kumilos si Young Master Hugo na parang wala siyang naririnig na salita mula kay Jack.
Sa halip, tumingin siya kay Selena at nagtanong, "Nako, hindi ba ito si Selena Taylor, ang pinakamagandang babae ayon sa mga alamat?" "Miss Taylor, narinig ko na maraming mga ginoong nanliligaw sa iyo, ngunit tinanggihan mo silang lahat. At dito ko naisip na loyal ka at naghihintay sa basura mong asawa." Pagkasabi niyon, tumingin siya kay Jack ng masama na nagpatuloy, "Lumalabas na mahihirapan ka rin sa kalungkutan minsan. Parang nahuli kita sa akto, di ba? May kinalaman ba sa iyo ang anumang bagay ko?" Hindi mapakali si Selena na makipagdebate sa kanya, malamig na sinabi, "Intentional naman iyon, di ba? Sinadya mong ay parada ang sasakyan mo sa gilid tapos hinintay mong madaanan natin itong puddle para sumugod, di ba? Nako, Miss Taylor, ang iyong mga salita ay sobra-sobra. Aksidente talaga." Nagkibit balikat si Young Master Hugo pagkatapos ay kumuha ng bag sa kanyang sasakyan. Nangisda siya ng $20,000 at ibinigay ito. "Narito ang $20,000 bilang kabayaran. Kahit na hindi gaanong pera, ang pag-iisip ang mahalaga, tama ba?" "Oh, ako pala si Young Master Hugo mula sa isang pangalawang klaseng aristokratikong pamilya. Kung ayaw mo, pwede tayong maging magkaibigan." Alam niyang hindi komportable ang buhay ni Selena sa ngayon at pinigilan siya ng pamilya Taylor. $20,000 ay maaaring sapat upang ilipat siya. Hanggat nakuha niya ang kanyang kontak, nangangahulugan iyon na posible na yayain siya nito sa hinaharap. "Ayaw namin ng pera mo." Humingi ng tawad. Sabi ni Jack na may masamang tingin sa mukha. Humingi ng tawad. Nagulat si Young Master Hugo. He then sneered, "Brad, you must be kidding me. Hindi ba nabasa ko lang ang damit mo? Hindi pa ba sapat na binayaran kita? Sa tingin mo, posible bang humingi ako ng tawad sa isang kawawang tulad mo? Sa palagay mo ba ako, si Young Master Hugo, ay walang pakialam sa aking reputasyon? Alam mo ba kung gaano kahalaga ang reputasyon ko? Ang problema, ayaw namin ng pera." Nagkibit balikat si Jack, nananatiling matatag. "Wala ako sa good mood ngayon. Dapat kang humingi ng tawad habang nakaluhod, naiintindihan mo? Sok-sok, nakaluhod. Sino ka sa tingin mo? Alam mo ba ang tungkol sa pamilya Hugo? Narinig mo na ba ang tungkol sa pamilya Hugo? Ang pamilya Hugo ay isang pangalawang klaseng maharlikang pamilya, isang makapangyarihang pamilya na higit pa sa pamilyang Taylor. Brad, kung alam mo kung ano ang mabuti para sa iyo, itong $20,000 ay sa iyo. Umalis ka sa paningin ko. Paano nga ang isang kagandahang tulad ni Miss Taylor dito ay nakaupo sa iyong basura? Ang sports car ko lang ang karapat-dapat na sumakay sa kanya." Inihagis ni Young Master Hugo ang $20,000 kay Jack. Pagkatapos ay sinabi kay Selena, "Miss Taylor, lahat tayo ay nasa hustong gulang na. Hindi ako magpapatalo sa paligid. Talagang hindi bagay para sa iyo na sumakay sa electric scooter na ito. Katulad ng kanina, gaano iyon ka-inconvenient? Tara, sumakay ka sa aking sports car at kukuha ako ng isang set ng mas magagandang damit. Pupunta tayo sa hotel para maligo, so paano kung may sports car ka? Pasensya na, pero mas gusto kong sumakay sa electric scooter. Hindi ako basta-basta na babae, kaya bantayan mo ang iyong mga salita at maging mas magalang." Labis din ang pagkadismaya ni Selena. Gayunpaman, habang naaalala niya ang kapangyarihan sa likod ng kanyang pamilya, sinubukan niyang hilahin si Jack pabalik. "Never mind, alis na tayo." I drop ang kilos. "Hindi ka casual na babae. Hindi mo ba sinabi na hinihintay mo ang pagbabalik ng iyong asawa? Ang iyong asawa ay hindi pa bumabalik at narito ka kasama ang ibang lalaki. Huwag mong isipin na wala akong ideya kung ano ang mga babae tulad mo. Puro ka lang sa labas pero sa loob wild ka." Huling ngumisi si Young Master Hugo. "Excuse me, asawa ko siya, si Jack White. 5 taon ko siyang hinintay at ngayon ay bumalik na siya." Sabay hila ulit ni Selena kay Jack. "Tara na, honey. Hindi ako mapakali sa mga basurang ganito." Gayunpaman, si Jack ay nanatiling nakatayo sa lugar. "Dahil ayaw mong humingi ng tawad, kailangan kong kumilos." Nang matapos siya, sumuntok si Jack na agad na nagpabagsak kay Young Master Hugo. Bago pa siya makatayo, sinundan pa ni Jack ng panibagong sipa.
Kabanata 69. Mahigit 100 metro na sa likuran nila ang puddle. Gayunpaman, ang sipa ni Jack ay napakalakas. Nagawa niyang mapalipad siya, sa wakas ay dumaong sa puddle na iyon. Ang floral shirt ni Young Master Hugo ay nabasa ng maputik na tubig. Iyo'y naglakas loob ka bang saktan si Young Master Hugo? Naghahanap ka ba ng kamatayan? Takot na takot ang babae, agad na napaatras habang nakaturo kay Jack. Nanatiling walang emosyon si Jack, diretsong nakatingin sa kanya. Gusto mo bang kumilos ako o kusa kang gamulong sa puddle na iyon? Don't hit me. Natakot ang babae sa mga tingin ni Jack. Ito ay ang titig ng isang tao na nakaligtas sa hindi mabilang na mga bloodbath. Pagkasabi niyon ay mabilis siyang tumakbo at nagsimulang gamulong sa lucet. Napakaikli na ng palda niya. Matapos itong mabasa ay mas lalong nahayag ang hubog ng kanyang katawan. Bastard, why maghintay ka lang? Ang Young Master Hugo ay kumukulo sa galit. Tumayo siya saka tumalsik ang isang bibig ng dugo. Napunit ang balat sa braso niya at dumudugo. Maging ang sando niya ay napunit dahil sa alitan. Nakakaawa siyang tumingin. Honey, very powerful ang family nila. Gumawa ka na naman ng gulo. Kumunot ang noo ni Selena. Nag-aalala siya at nalilito kung ano ang gagawin. Gayunpaman, lumakad lang si Jack sa kotse ni Young Master Hugo at binasag ang kanyang kamao dito. Bang! Sa isang malakas na tunog, isang nakanganga na butas ang lumitaw sa kanyang sasakyan na tila gawa sa papel. Ito nang masaksihan ang nakakatakot na lakas na iyon, napatulala si Selena. Masyadong halimaw ang lakas ni Jack. Ito ba ay isang bagay na kaya ng isang tao? Nang makabalik si Jack, may maamong ngiti sa mukha niya. Honey, tara na. Babalik tayo para maligo at magpalat ng damit. Ngunit ang pamilya Hugo ay puno ng mga eksperto. Kung hahanapin nila tayo, ano ang dapat nating gawin? Nag-aalala pa rin si Selena. Relax, hindi sila katugma sa akin. Walang pakialam na sumakay si Jack sa scooter. Pero, balik tayo para maligo. Masama kung sipon ka, honey. Bagamat nag-aalala si Selena, wala ring magandang maidudulot sa kanila ang manatili doon. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-alinlangan, sumakay siya sa scooter at mabilis silang umalis. Gayunpaman, sa kanilang pagtataka, pagdating nila sa mga tarangkahan ng patio, nakita nila ang isang malaking abiso ng demolisyon na nakadikit sa kanyang mga tarangkahan. Anong problema? Sinusubukan ba nilang give-in ang lugar na ito? Nagpalitan ng tingin sina Jack at Selena dahil sa gulat. Nang umalis sila sa umaga, wala pa sa mga tarangkahan, ngunit ang malaking abiso na ito ay naroon na ngayon. Kabanata 70. Demolish. Kung ganoon ang kaso, hindi ba tayo dapat makakuha ng kaunting kabayaran? Saglit na napalingon si Jack saka sumunod kay Selena papasok ng bahay. Sa sandaling iyon, napakasigla ng sala. Mayroong ilang mga manggagawa na nakikipag-usap kina Fiona at Andrew. Oh my, Selena, anong nangyari sa inyong dalawa? Bakit nababalutan ka ng dumi? Nang makita si Selena at Jack, nabigla si Joan, mabilis na nagtanong. Dumaan kami sa puddle kanina at hindi bumagal ang takbo ng sasakyan, kaya na-splash kami, nauudol na sabi ni Selena na nakakunot ang noo. Nahihiya siyang sabihin iyon. Kung alam ng kanyang ina na nasaktan nila ang kakilakilabot na pamilyang Hugo, ano ang magiging reaksyon niya? Nako, ito pala si Miss Taylor. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang tuwang-tuwang tumayo pagkatapos ay nagpaliwanag, ako ang manggagawang namamahala. Parang ganito yan. Tino-expropriate ang locus yung ito dahil medyo tahimik dito. Nagpaplano kaming magtayo ng retirement home kaya dapat give-in ang bahay na ito. Retirement home, kumunot ang noo ni Selena. Tama iyan. Maaari mong ituring ito bilang isang kontribusyon sa bansa. Isa pa, sira ang lugar na ito. Sinuri ito ng aming mga eksperto at itinuturing itong hindi ligtas para sa tirahan. Mayroon kang 3 araw para umalis. Mangyaring makipagtulungan sa aming trabaho. Masayang ngiti ang paliwanag ng lalaki. Ang kanyang ngiti ay mukhang mainit at banayad. Hindi ligtas para sa tirahan. Paano iyon? Kuminga ng malalim si Selena.
Wala silang pera pambili ng bahay sa panahong ito. Kung lilipat sila, saan sila mananatili? Bukod dito, bagamat medyo luma na ang bahay at sira na, hindi ito ligtas para sa tirahan. Magiging ligtas pa rin ito sa loob ng ilang taon. Higit pa rito, nakasanayan na nila ang malaking patio at naisip nilang tahanan ang lugar na ito. Ang pag-alis ng biglaan ay medyo mahirap tanggapin. Tama iyan. Nagawa na ng aming mga eksperto ang pagtatasa. Umiti ang lalaki. Higit pa rito, ito rin ay magpapaganda sa ating lungsod, hindi ba? Sa ganitong lumang patio dito, hindi rin ito magiging maganda. Ngayon na ang ating bansa ay nanalo sa digmaan, medyo makapangyarihang mga tao ang babalik mula sa larangan ng digmaan. Kung nakita nila ito, baka magmukha silang masama, diba? Walang problema, walang problema. Tiyak na aalis kami sa loob ng 3 araw, kami ay mga mamamayan pagkatapos ng lahat. Makatarungan lang na mag-ambag, agad namang sumang-ayon si Fiona sabay ngiti. Manam, kahanga-hanga. Maganda ang pag-iisip mo, tumanggo naman ang isa pang matanda bilang pagsang-ayon. Gaya ng dapat, tumawa si Fiona pagkatapos ay sinabi kung tungkol sa kabayaran, tingnan mo, ang lugar na ito ay medyo maganda. Sa ganitong kalaking lugar kung hindi man $100 milyong, ito ay dapat na hindi bababa sa ilang 10 milyong dolyar, di ba? Kung hindi yon gagawin, sapat na ang $10 milyong. Sa ganoong paraan makakabili tayo ng bahay. Tama iyan. Hanggat ang presyo ay angkop, maaari tayong lumipat kagad. Tumanggo rin si Andrew. Nagulat sila nang marinig ang mga salitang iyon, agad na nanlamig ang mukha ng trabahador. Madam, natatakot ako na hindi mo naintindihan ang sinabi ko. Ang iyong lugar ay nakakaapekto sa imahe ng ating lungsod. Dapat kang magambag sa bansa. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.